Ito po. Pwede sa inyo, sa inyong mga kapatiran, sa ating mga magagawa. Ang babahagin ko sa inyo, bago natin marinig yung heart na vision ng G12, let me share to you yung paano tayo pipili ng 12. Yung developing your team of 12 or choosing your team of 12. But before that, I want you to open your Bibles in Acts chapter 4. Acts chapter 4. Gawa, chapter 4, verse 12 and 13. Busog pa kayo? Gusto po yung lunch? Sa amin, ay asa. Ano po translation ng Bible nyo? Ha? English, walang bulinaw. Tanda version, ha? Gandang balita. Marinig ka po sa Tagalog. Acts chapter 4, verse 12 and 13. Makinig po kayo mabuti, ha? Ganito po ang nakasulat. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Nagtaka ang mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na ng kapatid nilang mga karaniwang tao lamang, ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. Lahat po, no? Sabi ko sa last slide, napagkilala nila na kasama sila ni Jesus noong siya ay nabubuhay pa. What is our first calling? To be with Jesus. Kasama si Jesus. Nakita niyo mo kung nangyari? Sanhedrin, ito po yung lugar kung saan nandun yung mga tao na mayroong mga pinakamataas na mga pinag-aralan. Nandito yung pinakamatatalino ng kanilang mga bayan at mga syudad. Tapos bigla siya nagsalita with authority. Ang sabi niya, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Nagulat sa mga tao. Ang sabi niya, di ba yan yung mangingisda na magdamag na nanguhuli na walang nahuhuli? Diba? Di ba yan yung hindi mga nakapag-aral? Di ba yan yung kasi yung kanilang form of education that time, you need to memorize the Torah, the first 5 books of the Old Testament. If you cannot memorize that, may exam yan. If you cannot memorize that, hindi po kayo makakapasok sa kahit sa paaralan. At hindi lang yun. Walang rabbi, walang teacher na kukuha sa inyo. Kaya kapag hindi ka nakapasok ng paaralan, mas malamang, kung ano yung hanap buhay ng tatay mo, hindi yung hanap buhay mo. Kung ano yung hanap buhay ng inyong pamilya, negosyo, hindi yung negosyo nyo. Kaya naglalakad si Jesus sa shores. Di ba? Nakita niya, etong mga bumagsak sa entrance exam. Yung kanyang 12 disipulo. Di ba kaya tinatanong siya, from whose authority ka nagsasalita? Bakit ka kumukuha ng mga disciples? You are not allowed. Number 1, who is your teacher? Who is your rabbi? Number 2, bakit ka kumukuha ng mga disciples? Eh yung 12 kinuha mo, yan yung mga bumagsak sa entrance exam sa UP. Di ba? Bumagsak yan sa UPCAT. Bakit mo kinukuha? Tapos, you still remember, hanggang ngayon po ginagawa nila yun. From the moment yung bata makarecognize ng letter, alam niyo po ang ginagawa, i-memorize yung first 5 books of the Old Testament. Pagdating ng 12 years old, i-recite nila yan sa mga places, synagogues, and temples. That's why si Jesus, right? He was reciting the scriptures when he was 12 years old. Nawala siya, di ba? From 2 years old hanggang 12 years old. Walang account. Eh, nag-memorize siya. Right? Tapos, nakita nila, very eloquent siya. Kaya, pag tinignan niyo po yung first 5 books of the Old Testament, it is simply teachings. These are simply teachings of how to live a life.
nagulat ngayon itong mga matatalino sa bakit ganyan magsalita yan? Alam na alam yung sinasabi niya, and may authority. Ang sabi po doon sa English translation. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Can you imagine that? Ako po ay graduate ng seminaryo. Pero dito sa versikulo na to, mukhang walang ibabagpat ang nakatapos ng seminaryo sa isang tao na nag-spend ng time with Amen. Jesus. Yes. Ikaw ba ka? Hindi naman din sa isang paraan. O din lalo na kung nakatapos ka ng seminaryo, tapos yung be with Jesus pa. Diba? Basta ang importante, it doesn't mean if you're schooled or unschooled, it doesn't mean if you're ordinary or exceptionally bright, it doesn't matter. What is important is that we have been spending time with Jesus. Now the question is, ano yung nakita ni Jesus dito sa mga ordinary men? Dito sa mga hindi pumasa ng entrance exam, meron po siya 7 katangian na nakita dito sa 12 disipulo niya kung bakit ito ang pinili niya sa dinami-dami ng tao. I want to believe that somehow familiar na si Jesus doon sa 12 na yun. Kasi if you look at Luke chapter 5, kung sinabi niya, pwede bang tungtungan ko yung iyong bangka at nag-preach lang ako, tinanong ba ni Peter kung sino siya? Tumanggi pa siya? Hindi, baka parang basketball court at kinalakihan nila ni Jesus. Baka magkababaryo sila eh. Baka nakikita sila kapag sa palengke. So familiar sila, ilan lang naman ang populasyon nila noon. So I want to believe that they were somehow familiar with each other, if not that close. For example, a person will come to me right now and say, pwede ba tungtungan ko yung hood ng Innova mo? O si Mayor man yan, bakit hindi ako kumain kasi hindi ko kilala si Mayor ko. Diba? Pero pag sinabi ni DS, basta pwede ba tungtungan yung hood? Baka isa lang ang tanong ko, ano po ba gagawin nyo? Pag sinabi na mag-preach ako ng gospel, sabi ko kay DS, kahit sa bubong na po. Kasi kilala ko siya eh. And he'll be advancing the kingdom of God. So yun yung na-feel na Peter. Hindi niya natinanong kung bakit. Kasi alam niya na mag-win ng loss si Jesus. So what happened? Bakit nag-qualify itong 12? I want you to, let me just read this portion as well. One of the major problems of the church today is that the leaders are not formed very well. We need to put our acts together as workers, and ito na po yung bahagi ng ating pagtitipon na ang isang assignment namin ay pagtahimik kayo. We need to weave you together. Ano yung sikreto ng John chapter 2? Bakit yung lalaking paralisado? Lalaking paralisado yung bumutas ng bubong? Mark chapter 2. Diba? Bakit nadala nila kay Jesus yung lalaking paralisado? Alam niyo po kung bakit? Dahil itong 4 na barkada niya, iisa yung direksyon papunta kay Jesus. How many churches do we have today? How many leadership groups do we have today? They all have their own directions. So, ano nangyayari? Pagagalingin lang sana ni Jesus yung may sakit sa iglesia. Ang ginagawa po din ng Panginoon, binubuhay pa yan. Diba? Kasi yung isang may bitbit ng stretcher sa kaliwa, yung isa sa kanan, yung isa babalik, yung isa aabante. Nakalimutan na po na ang purpose ng church ay magbitbit ng mga tao may sakit papunta kay Kristo. Kasi inintindi natin, yung direction ko, yung direction mo, yung gusto ko, yung gusto mo. Nahulog na po, paralisado lang, namatay tuloy. Ano mas mahirap gawin? Bumuhay ng patay o magpagaling ng may sakit? Kamusta po yan yung mga iglesia? Buhay pa ba? May sakit lang. Sabihin niyo po dun sa katabi nyo, ngayong araw, magaling na. Okay. The Lord does tell them to
tried the people that he was going to put in his service. Sinubukan niya. Tinest niya itong mga tao. And we need people that are consecrated and holy. Do not bring people into your 12 because they are your friends. Give the most money, have been in the church for a long time, etc. Don't give a position to someone that is not consecrated. Mga kapwa ko manggagawa. Meron kayong pinangahawakan na opisina na kayo ang nag-recommend ng mga kapatiran sa mga partikular na pwesto at ministeryo. Ano pong sinasabi dito? Huwag po natin ibibigay o huwag natin kukuhanin yung 12. Kung wala pa kasi tayo dun sa ganung stage, huwag natin ibibigay yung posisyon sa mga tao kasi kaibigan natin sila. Diba? Alam niyo po, kayo ako natutuwang sa masakit na karanasan sa ministeryo. Kasi yan sabi, go and make members, diba? Ay, disciples, diba? Go and make friends. Disciples. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Go and make compares and kumares. Yung 8 taon ako. Ay, sa destino eh. Bago pa na maging kumpare sa kumare, alam niyo po kung ginawa ko? Go and make ninongs and ninangs. Pakasal ako eh. And then after several years, ang ginagawa ko na, I was going and making kumpares and kumares. Hindi disciples. You know what happened? This same kumpares, kumares, ninongs, and ninangs. They were the ones who were making petitions doon sa district superintendent at ilipat nila yan, inaanak namin. Ilipat nila yung kumpare namin. Alam mo kung bakit? Hinili ko kasi sila dahil kaibigan ko sila. Pero si Jesus, yung pinili niya, hindi yung mga kaibigan niya, hindi yung pinakamalaki mag-ikapo. Naku, di ba? Sa likod pa naman ang mga nauupuan natin. Mga pangalan nila. Diba? Akalain mo yung pastor na yan, diba? Kaya bata-bata, kaya bago-bago. Diba? Hindi ako ilagay sa council. Hindi kaya niya alam kung ilang piraso ng marble yung ibigay ko dyan. Diba? Ano pa? Hindi lang yung dahil kasi kaibigan niya natin sila o hindi lang dahil malaki silang magkaloob. Hindi lang dahil sila yung pinakamatagal o pinakamatanda o yung naghukay ng pundasyon ng iglesia. Ibibigay ko po sa inyo yung 7 katangian sa pagpili natin ng ating mga disipulo o pagpili natin sa ating mga liderato. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 15 verse 23, for rebellion is the sin of witchcraft, and the stubbornness is iniquity and idolatry. Mga kapatid, when there is rebellion, it is equivalent to witchcraft. So hindi po kailangan magdala ng manika sa ng kabayo para mapagpintalan kayo magkukulang. Madali lang po yan. Diba? Kontrahin nyo lang po yung leader ninyo. Diba? Hindi ko kailangan magdala ng broomstick tsaka magsuot na mahabang sombrero para mapagkamalan kayo witch. Madali lang yan. Kontrahin nyo lang si Pastor. Diba? Kontrahin nyo lang si Kies. Diba? Mga asawa, kontrahin lang natin ang ating mga asawa. Diba? Mga anak, mag-form lang tayo ng rebellion kila tatay at kila nanay. Diba? Ang kategorya po natin, mangkukulang na. Di po ako nagsabi na 1 Samuel chapter 15 verse 23. Too many churches have witches and warlocks. Warlocks, lalaking witch. On their leadership teams, and they are wondering why God is not blessing their ministry. Ano sinasabi natin? DS, bishop, o kaya pastor. Kawawa naman yung pastor. Alam niyo po, pagka bata ang pastor o kaya madadating na sa isang iglesia, maliit man yan o malaki. Talagang hindi nga lang yung gagawin niya. Alam niyo po, parang ginagawa ng mga abang manggagawa ninyo.
So dapat tulungan natin sila. Dapat alalayan natin sila hanggang makapag-adjust sila at nakita nila yung tamang kalagayan ng iglesia. Ang mahirap, una-una kay pastor yan. Una-una kay Zapolisa yan. At kanya-kanya silang bulong. At kanya-kanya silang suggestion. Dahil meron silang kanya-kanya mga agenda. Tapos ngayon, pag at the end of the conference here, sasabihin kay Tia, sasabihin kay Tisha, nagkamali po yata kayo ng mga gagawang nilagay sa amin. Bakit? Kasi po, yung dinatan niya iglesia, mas malala pa sa kalagayan ngayon. Question. Do we have these characteristics wherein we can bring a church, a ministry, from glory to glory? The leader must be above reproach. He must be a person of integrity. Number one, the first characteristic in choosing year 12, you write this down. Number one is consecration. Actually, pag pipili po kayo ng member ng council ninyo, siguraduhin niyo po na itong council candidate na to, or disciple candidate, o parang DS ministry candidate, siguraduhin niyo po na yung tao na to, he or she is living a consecrated life. O, sinabi lang po sa inyo consecrated, di ba? Set apart. Di ba? Iba po ang barong ninyo pag Sunday ng linggo, iba ang barong ninyo pag visitation at pag birthday. Di ba? Hindi nyo po makikita na nakasuot ng ganito pag linggo ng umaga. O, lalo na po kapag first Sunday of the month. Diba? Meron pa silang ginawa sa church ngayon. Pagkatapos ng announcement, tsaka sisindihan yung kandila. Pag sindi yung kandila, may bell pa kami ngayon. Tama-tama naman, pag kililing ng bell, bigla kami pumapasok. Naka-abito ako. Pakalan mo tuloy, pari ako eh. Diba? Ibang-iba, we set apart different clothes or different parts of our lives in different occasions. Mga kapatid, if you're going to look for your 12, if you're going to choose church leaders, if you're going to choose church workers, see to it that these people are living a consecrated life. Anong ibig sabihin? They have set apart their lives in three aspects. Number one, I will live this life consecrated for God. If you're a businessman, if you are a teacher, if you are a retired employee, diba? Are you living a life consecrated only to give glory and honor to God? Then get that person to be part of your 12, to be part of your leadership, to be a worker. Second, you need that person must live a life consecrated to the church. Hindi lang kay God, kahit sa church. Diba? Mamaya, makapag-sermon lang ng konti si pastor. Lumipat sa kabilang iglesia. Diba? Hindi siya consecrated doon sa kanyang church. Hindi niya sinet apart yung kanyang buhay para doon sa iglesia na yun. Diba? Kasi po, bakit nandito kayo ngayon? Kasi po, yung pastor namin, puro na lang tayo sa offering. Diba? You are not committed. You are not consecrated. You did not consecrate your life to your church. Ang magagawa, karoon lang ng konting problema. Lumipat na kayo ng denominasyon o kaya tayo pa kayo sa sarili ng denominasyon. Ba't kayo natatawa? Parang kaya lang kayo hindi ko alam. You need to live a life consecrated not only to God, but also to your church. And then third, you need to live a life consecrated not only to God, not only to your local church or your denomination, diba? But also, this is very specific, ha? Ang point mabuti. Living a life consecrated to your pastor. Siya yung pastor po eh. Siya yung tinalaga ng Diyos. Imposible magkamali ang Diyos. Kasi 39 years na nagkakamali ang Diyos sa existence ko. Diba? At how many years na nagkakamali ang Diyos sa existence nyo? 100
sabi nila, bakit po kami binigyan ng estudyante? This is a Class B model church sa Bulacan. Galing siya sa 7 miyembro. 150 yung miyembro ito. Anong gagawin niya? Second year sa seminaryo. Diba? Siyempre, tanong ko din yun ng mga miyembro. Pero tagal, naniwala ako na ako yung nilagay ng Diyos ko at that time. I stayed there for 8 years. From 220,000 pesos na budget. After 8 years, it went up to 3.2 million pesos. Pero it took 8 years. It took us 8 years to realize. Then, hindi na kami ng Diyos. Alam mo yun, yung nahirapan ka na ng konti, kumayaw ka lang. Diba? Hindi ka pwede yun. You need to finish your assignment. So, what am I saying? You need to be consecrated to your pastor. If you're a pastor, you also have a pastor above you. You need to be consecrated to your district superintendent. The district superintendents must be consecrated to their pastor, and that is a bishop. I don't know, does it make sense? Yes. Alam niyo po, somewhere along the line, pag naputol po yung line of authority, anong nangyari niya? Rebellion niya. Rebellion niya. At ang Diyos, hindi kumikilos yan sa lugar na may nangyayari ng rebellion. Division yun. Our God is a God of unity. Our God is a God of order. Okay. So you're consecrated to your God, to our God. You're consecrated to your church. You're consecrated to your pastor. / pastors. Yes, diba? Okay, I'll give you one. One is for the lay people. Makita ko lang kami ng mga light. Yan, very good, very good. Ako, napakatatalino ng mga pastor na nagdala ng kanilang mga light. Alam niyo po kung bakit? Because sige pala, pakinggan yung mga sarili. Alam niyo po kung bakit? Meron akong sasabihin. Hindi nila kayang sabihin. At ito po, very simple lang. If you're living a life consecrated to your pastor, see to it that you bless your pastor. Siguraduhin niyo po yun. Binisita niyo na po ba yung bahay pastoral? Nakita niyo na po ba yung laman ng refrigerator kung may refrigerator man? Ano refrigerator yung mga pastor? Ha? Parating na. Parating na. Pero may refrigerator yung mga light po. Marami. Ha? Binibless po ba yung mga pastor ninyo, yung mga sasakyan ninyo, pag kami bago ba yung sasakyan? Bangka. Pag bago ba yung bangka, binibless mo yung pastor. Ito po yung sabihin ko sa inyo. This is what happened. This is remember the 12 tribes of Israel. Diba? Yung 12 tribes ng Israel ay binigyan niya ng portion of inheritance. Diba? Sabi niya dito sa isang tribo, o etong bandang kaliwa sa iyo. Mga libo-libong hektarya yan. O ito ang pangalawang tribo ng Israel, etong bundok hanggang doon sa kabila ng ibayo, sa iyo yan. O ikaw naman, ito sa iyo yan. Yung pang-10 tribo, ito sa iyo yan. Yung pang-11 tribo, ito sa iyo yan. Yung pang-12 tribo, si Levi. Ang sabi niya, ikaw Levi. Sabi ni God, I am your portion. Sabi ni God, Levi, I am your inheritance. Naiyak si Levi. Sabi ng Panginoon, libo-libo hektarya yung sa kanila. Tigwa 8 bundok. Sabi niya, ang sinabi mo sa akin, I am your portion. Hindi ko pa naiintindihan yun. Ang sabi ni Levi, ganito, makinig ka. Makinig kayo ha, mga utol. Makinig kayo. Ikaw kuya, gawin mo na lahat na gusto mo gawin dyan sa mga asyenda mo. Siguraduhin mo lang yung ika-10 bahagi kay Levi. Ikaw naman, gawin mo lahat ng gusto mong gawin mo dyan sa bundok at hulihin mo lahat ng gusto hulihin na bangus dyan sa dagat na yan. Basta
sa ikasampung bahagi ng lahat ng kikitain mo kay Levi, nakuha na ni Levi, matalino yan. Diba? Full-time worker yan, matalino yan. Diba? So, ang sabi ni Levi, kung nagbilang si Levi, sabi niya, 10%, 20, 30, diba? 40, 50, 60, 70, 80. Diba? Pag-uwi sabi niya, 11. Labing isa, nakabalik ko. Ibibigay nila yung ikasampung bahagi nila para ako ay makapaglingkod sa templo ng buong puso, buong kalakasan, at buong kaluluwa. At hindi ko naiintindihin yung kakainin ng aking asawa at yung aking mga anak. Sabi niya, now we understand God kung ano ibig sabihin ng I am your portion, I am your inheritance. Tuwa-tuwa si Levi. Araw-araw, linggo-linggo, sa loob ng maraming taon, ang trabaho niya, ano yung pinagbubuti niya, na i-present na yung kanyang mga kapatid, yung 11 tribo, yung 11, ay naidadala niya sa presensya ng Diyos. Isang araw, nag-meeting yung 11. Ano palagay nyo? I-retain pa ba natin si Levi? Parang hindi na nagtatrabaho ng maayos. Sabi ng 11. Ipat na natin ang destino yan. Sabi ng 11. Tapos usap-usap sila, dasal-dasal, tanong-tanong kay Yahweh kung anong gagawin. Alam mo po kung anong ginawa ni Yahweh? Hoy! Huwag yung gagawin niya si Levi. Ang sabi ni Yahweh sa 11. Tinanaga ko yan to full-time ministry. At wala siya dapat iintindihin. Dapat ayos ang naman ng bahay niya. Alam niyo yun, there was a time in the life of Levi na bago siya matulog sa gabi, talagang nakikita niya ang Panginoon. Talagang nakikita niya yung tinatawag na durungawan ng langit. Alam niyo ba kung bakit? Butas, yung bubong, ng bahay pastoral ni Levi. Kaya pala. Pag-pick niya gano'n sa kanyang Panginoon, ganito pala yung pakiramdam ni Abraham. Nung nakita niya yung maraming mga tala, ito pala yung pangako mo sa kanya. Kaya lang, Levi ako, hindi ako si Abraham. Diba? Alam niyo pa po ano sinabi ni Yahweh doon sa 11. Diba? I-into nyo na doon sa 11. Ay sana ang buhay ni Levi. Kailangan pa nangyari. They forgot to live a consecrated life to their Levites. Yung 11, in-11, si Levi. Na-11. Na-11 si Levi. Okay. You get my point. Alam niyo na po gagawin sa mga pastor. Second, yun na wala akong ginagawin. Second, kailangan po yung kukuhanin yung leader, yung kukuhanin yung disciple, yung kukuhanin yung worker, yung pagpapasok sa ministry, siguraduhin niyo po na faithful. Again, faithful kay God, faithful sa church. It's very important that as much as we are faithful to God, we are also faithful to our church, and we are also faithful to our pastor. Important po natin. I tell you, kung sa tutuusin nga ng po talaga niyo po mas matindi ang attacks ng Diablo sa mga magagawa. Dahil lulupuhin talaga ng Diablo yan. Titirahin talaga ng Diablo yan. Dahil alam niyo po kung anong purpose ng Diablo? Hindi pa luksotin. Hindi pa iyakin. Hindi pa hirapan. Pero ang purpose ng Diablo ay patayin. To steal, kill, and destroy. At kung meron pong unang-unang titirahin ng Diablo, yan po yung ating mga magagawa. And I think you know, yung challenge natin sa leadership. You know why? Because we forgot to pray for our leaders, for our pastors. Not only to bless them, but also to pray for them. Ay, grabe. Sabihin niya, Pastor, hindi ka, upo ka muna dito. Diba? Kamusta ka na? Kamusta yung mga bata? Nakapag-aral pa ng mabuti. Diba? Kamusta yung misis mo? Ilang buwan ng buntis, nakapag-check up mo ba? Diba? Hindi na tinatatanong si Pastor ng gano'n. Diba? Pero pag natin na PDR meeting ay, yes, lipat mo na. Walong anak na kahit kailan dinadalaw yung misis ko ng buntis. Pero nung buntis ba yung misis ni Pastor, nadalaw na. Nung
birthday pa si Pastor, tatalaw natin. Diba? Samantalang yan si Pastor, kasama yung mga magagawa, paplanuhin talaga yan. Yan, birthday natin si kapatid, di ba? Uling birthday na to. Birthday natin si kapatid, di ba? Mahal naman niya kasi ang Panginoon. Di ba? Balik naman, di ba? Talagang pinaplano nila Pastor yan. Nilagak ng isa yan. Sila ba napaplano? Di ba napaplano natin sa kanila? Di ba? Di ba? Pag Pasko, I don't know. I started from a very small church and I know the struggles of a pastor. Grabe, napakahirap. Tatayo yan pag linggo. So, yung kanyang Sunday's best, sisigaw yan ng God is good. Sasagot yung kanyang mga miyembro all the time. Gusto ni Pastor, sisigaw ulit siya. And all the time! Nakikita ko si Pastor. Sisigaw ulit yung mga miyembro. God is good! Pero hindi niya alam kung may sasakin sila sa gabi. Kung makakaluwas yung anak niya bukas pagpasok. Diba? Si Jesus, you see to it that the 12 that he chose was not only living a consecrated life, but they were also living a faithful life. Number three, formable. Able to receive formation. People must be formed. Discipleship must be correct in all areas of their lives. They must submit to authority. You must be like that first, and then you can demand that from others. Kung gusto niyo pong makapagbuo ng inyong 12, so si Pastor, bubuo siya ng kanyang 12, kung isa ka dun sa 12 na yun, gusto mo makabuo ng 12, kailangan matuto ka, hindi lang mag-consecrate o maging faithful, pero matuto ka magpahubog kay Pastor. Ito po ang isang challenge natin. Para yung clay. Ang clay po, pag matagal na, natutuyo. So kapag finort mo yan, ano nangyayari? Nagkakrap, nababasag. Hindi naman mo. We need to have hearts and lives and spirits that can be formed. Okay. Number 4, we must be humble. Ito po yung katangian ko gusto ko pinikwento tayo kasi hindi ko po pinagmamalaki kasi humble ako eh. The more that God gives you, the more He demands. The anointing seeks the most humble hearts. Never forget where you came from. Hindi po kakalimutan. Number 5, trustworthy. They do not have to be perfect, but they must be trustworthy. Sa totoo lang. I'm living in the worst case scenarios. Can I trust my kids to you? Okay, my disciple. Can I trust my properties to you? They can be my disciple. Can I trust my wife to you? Trustworthy ang problem. Dito, talagang dami bumabasa. Not only with can I trust this power to you? Pamaya-maya, pinagkatiwala mo lang yung isang gawain sa kanya. Magsalita, lumago. Di ba? Nakalimutan na yung kanyang disciple. That's power. Right? Can I trust si Mami ba? Oo, pwede katiwala yan si Mami, di ba? Pwede katiwala yan ng isang mansyon ko, di ba? Okay. Ako mo dito mga manggagawa, di ba? Can I trust my property to you? Di ba? And then third, can I trust relationships to you? Can I trust worthy na? And then, 6, are you willing to pay the price? Jesus was very much willing to pay the price for us. He paid. He will pay the price. He gave his life. And then 7, we must have a correct spirit. It is easy to lose the correct spirit. In Luke chapter 9, verses 54 to 56, and when his disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did? And then verse 55, but he turned and rebuked them and said, you do not know what manner of spirit you are. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. Correct spirit. You must rebuke the incorrect spirit in your church.
You must correct the spirit. The correct spirit is to do things the way that God says to them. Alam niyo po, evidence, ha? Bakit ang mga nanay, madalas hindi sila naiintindihan ang kanilang mga anak, lalo na kapag yan ay bata, lumalaki hanggang teenager. Diba? Kasi, minsan, itong pitong katangian na to, hindi nakikita sa isang anak. Yan tuloy, dapat kung yung sasabihin ito, i-cancel nila. Sumpa na pasa sa atin. Sinabi ng nanay ko sa akin, pagka nagkaroon ka ng anak, may intindihan mo din ako. Diba? Nung pinanganak ko yung pangalawang anak namin, babae. Parang mga 3 days old pa lang, umiiyak ako. Umiiyak ako sa biyak. Sabi ng asawa ko, ba't ka umiiyak? Tuwa ako sa kabutihan ng Diyos sa akin. Hindi naiiyak ako. Kasi 3 days old na siya. Pagdating na ng mga 18 years old, liligaw na siya. 3 days old pa lang sa ko. Iyak na kasi liligaw na. Diba? Mga kapatid, kailangan, it is very important that we must have that these 7 characteristics of a disciple. And we must, alam niyo po yung nanay, tatawagin niya yung kanyang anak, pag po kayo ay sinisigawan, kayo po ay malayo. Kapag ang Diyos, sinisigawan na tayo ng iba't ibang klase mga problema, kuminto kayo, baka kasi palayo kayo sa Diyos. Pero kapag binubulungan na tayo, ibig sabihin malapit tayo sa Kanya. Kapag ang bata nasasaktan habang pinapairan yung kanyang dungis sa mukha, alam niyo po kung bakit? Dahil kasi nagpupumiglas siya at ayaw magpalinis. Pero kapag yan umupo, cute na, no? I have a 5 and 7-year-old kids eh. Uwi na kami, nag-miss ko na sila eh. Diba? Iupo ko yan sa lamesa, upo na dadampi-dampian mo lang yung dumi sa kanilang bibig. Kasi nagpapalinis sila, nagpapatama sila. They want to be corrected. Mga kapatid, either or, maybe your pastor, your disciple is shouting at you or whispering at you. It doesn't matter. Mahal na kayo. Maybe your shepherd is wiping your face. Sakit naman ang sinabi mo yung pastor. Or, sinasabi naman sila, masarap-sarap naman marinig ng pastor. Either or, isa lang po yung dahilan. Kasi mahal kayo at nagmamalasakit sa inyo. Okay. Hingin ko po ay lahat ng mga laiko na nandito ngayon, lumapit kayo sa lahat ng magagawa na nandito at nakaupo. Sabihin niyo lang sa kanila, I am sorry and thank you. Sige po. Mga laiko, lapit po kayo sa inyo mga magagawa. Sabihin niyo lang, kahit sino, lahat ng magagawa na nandito. And then I want you to stand in the gap. Sabihin niyo lang, Pastor, Dr. Lisa, yes, sorry, saka thank you. Go. Sorry